Madiyong adlaw, may nag-comment doon sa isang vlogger at ang sabi ng nag-comment, eto siya. Te, ano ang masasabi mo sa isang Pinay na dinala sa US ng asawa niya tapos ang sabi ng Pinay is, okay lang di ako marunong magluto, maghugas din, hindi naman ako pumunta dito sa US para maging katulong. I came here for my man to be loved, spoiled and enjoy life too. Ano ang masasabi mo riyan, ate ko? Ay, pati ba riyan ako, Diyos ko. Kailan ano bang pakinyo? At bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na ito ay sariling opinyon ko lamang. Hindi ako nandito para manghusga o mangaway, magsabi kung sino ang tama o mali. Hindi rin natin alam ang buong kwento ng buhay ng bawat isa, pero gusto ko lang ibahagi ang pananaw ko bilang isang Diyosawa at bilang isang taong naniniwala na ang pagmamahal ay hindi lang nararamdaman kundi pinipili araw-araw. Char! Dahil sa totoo lang, wala namang masama kung gusto mong mahalin, alagaan o spoil ng taong pinakasalan mo. Sino ba naman ang ayaw maramdaman ang espesyal, di ba? Lahat tayo gusto nating maramdaman ang pagmamahal, ang seguridad at ang pag-aaruga ng taong mahal natin. Pero para sa akin, ang pag-aasawa ay hindi kompetisyon, hindi ito paligsahan kung sino ang mas maraming ginagawa o kung sino ang mas maraming natatanggap. Hindi rin ito tungkol sa pagiging prinsesa o hari sa loob ng bahay. Marriage is a partnership. Kasama rito ang saya at lungkot, ang tagumpay at kabiguan at ang kasaganahan at kakulangan. Kaya nga noong nanumpa kayo sa harap ng altar, hindi lang iyon simpleng seremonya. Nangako kayo na magkasama for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Ibig sabihin, hindi lang kapag madali ang buhay, hindi lang kapag masaya ang lahat, kundi kahit dumating ang panahon na pareho kayong napapagod, nalulungkot o nahihirapan. Alam nyo, hindi naman lahat ng babae marunong agad magluto, hindi lahat marunong maglaba o maglinis. At ganoon din naman sa mga lalaki, may mga bagay na hindi natin alam sa umpisa. Pero ang maganda sa pag-aasawa, natututo kayo ng magkasama. Kung hindi ka marunong ngayon, pwede kang matuto bukas. Hindi dahil inuutusan ka, hindi dahil responsibilidad mo lang, kundi dahil mahal mo ang asawa mo at gusto mong makatulong para gumaan ang buhay ninyong dalawa. At kung ikaw naman ang nahihirapan, sana ganoon din ang asawa mo, handa rin siyang umalalay sa'yo. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang marunong tumanggap, marunong din itong magbigay. Minsan kasi ang problema natin, gusto natin laging tanungin, ano ang maibibigay sa akin ng asawa ko? Pero mas maganda sigurong itanong natin, ano ang pwede kong gawin para mas maging masaya at mas magaan ang buhay naming dalawa. Imagine this, pagod ang asawa mo galing trabaho, umuwi siya at nakita niyang may simpleng pagkain sa mesa, hindi man restaurant quality ang luto, pero ginawa mo naman ang buong puso. At imagine din ang kabilang sitwasyon, ikaw naman ang pagod, ikaw ang emotionally drained, tapos ang asawa mo ang yumakap sa'yo, naghugas ng pinggan o nagsabing, love, ako na bahala, magpahinga ka muna. Hindi ba iyon ang tunay na partnership? Hindi ibig sabihin na dahil babae ka, ikaw lang ang gagalaw. At hindi rin ibig sabihin na dahil lalaki siya, siya lang ang magpo-provide. Life changes. May mga araw na ikaw ang mas malakas, may mga araw na siya naman ang mahina, at kapag dumating ang mga araw na iyon, hindi ninyo dapat tanungin kung sino ang lamang ulugi. Kasi ang mag-asawa ay hindi magkalaban, magkakampi sila. At gusto ko ring idagdag ito, ang pag-spoil sa asawa ay maganda, ang pagpaparamdam ng pagmamahal ay napakaganda. Pero sana huwag nating isipin na ang pagmamahal ay puro pagtanggap lang. Because love grows when both people choose each other every single day. Sa maliit na bagay, sa pag-intindi, sa paghingi ng tawad, sa pag-aaral ng mga bagay na hindi mo pa alam, at sa pagsasabing hindi man ako perfect na asawa, pero araw-araw pipiliin kitang mahalin at pagsilbihan sa abot ng makakaya ko. Pero sa huli, hindi natin alam ang buong kwento ng ibang tao, kaya piliin nating maging mabait sa ating mga pananalita. Hindi natin kailangan manghusga, mas maganda siguro kung magbigay tayo ng paalala at inspirasyon. Because marriage is not about who wins, it's about choosing each other over and over again. Hindi ito tungkol sa ako, hindi rin ito tungkol sa ikaw. Ito ay tungkol sa tayo, at kapag ang tayo siguro ang inuuna natin, mas nagiging matatag ang isang pagsasama bilang mag-asawa. Your Honor, pawang katotohanan lamang po ito bilang usaping pag-aasawa. Og saway paglangan, this is Che Dasig Padayon, og mag-amping kitang tanan. Bye!